Purihin po ang dakilang Diyos sa gabing ito ng ating pananalangin. Nirecord ko na lamang po yung ating message ngayong gabi dahil hindi po maganda yung ating live streaming signal. Kaya humingi po ako ng paumanhin mga kapatid ko sa ating Panginoon, sa mga kaibigan sa Facebook at lalo na po sa mga members po ng Hills of Light. Sa gabing ito, hiningi ko po na basahin natin muli ang banal na kasulatan. Kung kayo po ay may mga Biblia, in the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 4. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. In verse 4, on the 4th chapter of the book of Ecclesiastes, ganito po ang kapayagan. Again, I considered all travel and every right word, that for this a man is envied of his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit. May God bless the reading of His holy words. Muli po natin iyo po ang ating mga ulo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, sa gabing ito kami ay dumudulog sa inyo. Kami po ay humingi ng patnubay sa aming pong pagpapahayag at sama-samang pananalangin sa gabing ito. Hindi po naging maganda ang signal kanina, kaya naman ang mensahe po ngayong gabi ay i-record po ng inyong lingkod nang sa ganun maging aming mapakinabangan ang inyong mensahe, ang inyong mga salita sa mga oras na ito, Panginoon, na maging pagkain ng aming kaluluwa. At patuloy kami lumalapit sa inyong banal na trono, humingi kami ng patawad sa lahat ng aming mga sala at pagkukulang. Gabayan niyo po ang inyong lingkod habang ipinapayag ko po ang inyong mga salita. Nawa, talian niyo po ang pagkilos ng kaaway na hindi siya makagambala, at ang banal na Espiritu po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo nawa kami pagkalooban ng karunungan, kaalaman at pangunawa. O Diyos, patuloy ka namin tinataas at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kapatid, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Na-record na lamang po natin yung mensahe dahil hindi po maganda yung signal dito sa aming lugar. So, ito po yung tinatalakay natin ngayon. Is about the sin of envy. Yan po yung pamagat ng mensahe, the sin of envy. So, after King Solomon, after speaking of the oppression, no, yung mga naganap na pang-aapi, at ganon din naman sa mga naaapi. Yan ang tinalakay natin ng mga nakaraan. Amen po ba mga kapatid? So after speaking of oppression, so here in Ecclesiastes chapter 4 verse 4, so King Solomon exposes another selfishness of men, no? And that is the sin of envy. So nung nakaraan tinalakay po natin yung mga naaapi at yung mga nang-aapi. So sa buhay na ito, dalawang klase ng tao ang nakita ni Haring Solomon, yung ating tinalakay sa nakalipas. Isa po ang inaapi at isa po ang nang-aapi. At nakita natin dito na nagiging pleasure ito do sa mga nang-aapi, no? Kung bakit may mga tao sa kanyang sariling kasiyahan. Sadya nga pong may mga tao na nasisiyahan kapag mayroong mga taong naapi, no? Nagbibigay ito sa kanila ng kakaibang pleasure, no? At doon naman sa mga naapi, alam niyo po, hayaan lang natin kapag naranasan na natin ang mga bagay na ito, ay patuloy lang tayong lumapit sa Panginoon. Siyempre po, mas maganda pa rin po yung wala tayong naranasan na gano'n. Yung walang nangbubuli sa atin, walang nagsasalita sa atin ng mga bagay na hindi magaganda. Kasi kapag nakakarinig nga tayo ng mga bagay na hindi magaganda, yung mga masasakit, talagang nagpapabigat dun sa ating dibdib. Amen po ba mga kapatid? At hindi po nagiging maganda yung ating pakiramdam. Pero sabi ko nga sa inyo, ang Diyos po ang hatol, di ba? Sa nakalipas po, tinalakay rin natin dito sa mga ngaral na tinuruan din tayo ni Haring Solomon na ang sanlibutan po ay lugar kung saan hahatulan ang tao. This is the world we are now living is the place of judgment. At meron tayong matuwid na tagahatol. Kung meron pong nangaapi, ay
darating po mga panahon na hahatulan sila ng Diyos. Kung babasahin po natin yung Psalms chapter 103 verse 6, tingnan niyo po, buksan po natin muli ang mga Biblia po natin, mga kapatid. So ini-encourage ko kayo na sa pakikinig po ng mensahe ay kailangan po binubuksan natin ang ating mga banal na kasulatan. In Psalms 103 verse 6, sinasabi po rito, "The Lord execute righteousness and judgment for all that are oppressed." Ulitin ko po, no? Psalms 103 verse 6, "The Lord execute righteousness and judgment for all that are oppressed." So ang Diyos po ang hatol doon sa mga nang-aapi, no? Ibibigyan po ng katarungan ng Diyos yung mga nakakaranas ng kaapihan. Kasi siyempre ang kinakampihan ng Panginoon Diyos ay yung mga naaapi. Nahahabag po siya doon sa mga taong may mabababang kalooban. So sa gabing ito naman ang tatalakayin natin. Ulitin ko po, no? Ecclesiastes chapter 4 verse 4. "Again, I considered all travel and every right work, that for this a man is envied of his neighbor. This is also vanity and vexation of spirit." So brothers and sisters, napakahirap po, no? Matapos ang tao ay nagsumikap, gumawa ng mainam at naging maunlad ang kanyang buhay, ang nakalulungkot po, meron siyang kapwa na hindi po nasisiyahan. That is yung tinatawag po na displeasing neighbor, no? Meron siyang kapwa tao na hindi nasisiyahan dahil sa kanyang pagtatagumpay, dahil sa pagbabago ng kanyang buhay. Di ba? Yan po ang masakit na katotohanan, na ang tao matapos niyang magsumikap, nakita ni Haring Solomon na yung pagsusumikap ng tao ay parang nagiging walang kabuluhan. Sabi niya, nagiging walang kabuluhan dahil mayroong mga tao na nagkakaroon ng pagkainggit, no? The sin of envy, no? Another man's selfishness, no? Yan po ang nakalulungkot talaga, na hindi po yan nawawala sa tao, na nagkakaroon sila ng displeasing, no? Displeasing, no? Kumbaga sa nadi-displease sila. Imbes na sila ay matutuwa, magiging masaya dahil nakikita nila ang kanilang kapwa na umuunlad, gumaganda ang kalagayan sa buhay, ito po ay nagkakaroon sila ng masamang pag-iisip. Nagkakaroon sila ng displeasure, no? Sa kanilang sarili, hindi nila nais na makakita ng ganon. So sa mga mananampalataya, hindi po dapat magkaroon ng ganong pakiramdam na tayo ay magkaroon ng pagkainggit, no? Lalo na po sa mga Pilipino, di ba? Sa ating mga Pilipino, nagkakaroon po ng tinatawag po na crab mentality, na kapag merong umaangat ay hinihila siya ng kanyang kapwa, no? Diba, sa mga Pilipino, yung sinasabi nila nating tinatawag po natin na utak talangka. Yan po ang nakalulungkot na katotohanan na nakita ni Haring Solomon dito sa sanlibutan. At isa na naman itong yung bang pagiging makasarili ng tao, na hindi gusto niya yung parang sabi nga, yung pantay-pantay lang. Kung kayo ay mahirap, dapat pare-parehas kayong mahirap. Hindi ba? Hindi po dapat ganoon ang maging pakiramdam natin kapag nakakakita tayo ng mga taong gumaganda ang kalagayan sa buhay. Lalo na kung sila ay nagsusumikap at ginagawa nila ang mainam dahil ang Diyos ang siyang nangunguna sa kanila. Hindi ba noon pa man sa Old Testament, kapag binasa natin yung Genesis chapter 4 verse 8, ano yung naging pakiramdam ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, hindi ba? Kaya nga ang pagkainggit ay napakalaking kasalanan, at ang Diyos po ay namumuhi sa mga taong mainggitin, no? Naiinggit sa kanyang kapwa. Bakit tayo maiinggit? Di dapat magsumikap din tayo para maranasan din natin yung magandang buhay. Pero kung tayo ay walang ginagawa, hindi tayo nagpupursige, at kapag nakakita tayo ng mga taong gumaganda ang kalagayan, ay tayo naiinggit. At hindi lang tayo basta naiinggit, kundi gumagawa pa tayo ng mga bagay na hindi magaganda, no? Para i-tear down yung taong gumaganda ang kalagayan. Nakapagsasalita tayo ng hindi maganda. Hindi ba last na tinalakay natin yan sa mga previous na pag-aaral natin,
meron tayong matuwid na tagahatol na siyang hahatol sa bawat masasamang lumalabas sa ating mga bibig. In Genesis chapter 4 verse 8, kung kayo may mga Biblia, tingnan niyo po, no, yung nangyari, no. And Cain talked with Abel with his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him, no? Diba? Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa pagkainggit o pagkaselos, dahil yung offering ni Abel ay tinanggap ng Panginoon Diyos, samantalang yung kanyang offering, yung kanyang handog ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Bakit hindi naging kalugod-lugod? Kasi alam niyo po, tinitingnan ng Panginoon Diyos yung ating mga puso eh. Nakita ng Diyos sa puso ni Cain ang mga bagay na hindi magaganda, ang isipan na hindi maganda. Samantalang si Abel ay napaka-inosente ni Abel at ang kanyang nais lamang ay ma-please ang Diyos. Hindi ba bawat Kristiyano dapat yun ang maging pag-uugali na luwalhatiin natin ang Diyos, bigyan natin siya ng kaluguran o kasiyahan? Dapat ang mga Kristiyano ay magkaroon ng isang isipan na gano'n. Pero dahil nga sa pagkakabaha-bahagi, no, pagkakaiba-iba ng isipan, meron talagang mabuti at meron talagang masama. At ang Diyos ay nalulugod doon sa mga tao talaga na, lalo na sa mga mananampalataya, na ang isip po ay bigyan ng kasiyahan o kaluguran ang Panginoong Diyos. Kaya nga pinagpapala niya, meron talagang pinagpapala ang Diyos eh. Kapag tayo ay sumusunod, nagpapakumbaba, at ginagawa natin yung mga bagay na mainam, yung tama sa paningin ng Diyos, ay tunay nga na kaluluguran tayo ng Diyos at tayo ay kanyang pagpapalain. Yun nga lang nakalulungkot. May mga tao na iba ang isipan. Tingnan po natin, no? Nagkakaroon kasi ng nakikita kasi yan sa mata at lumalabas sa ating bibig yung nilalaman ng ating puso. Tingnan po natin yung Mark chapter 7 sa New Testament. Tingnan po natin sa New Testament. So the sin of envy, yan po yung ating tinatalakay ngayong gabi. Yan po ang share po ng inyong lingkod, at marami na tayo natutunan sa aklat ng mangangaral, at marami ang nakikita si Haring Solomon na sa panahong kasalukuyan ay pwede nating magamit, na dapat ang tao ay makontento sa ipinagkakalob sa kanya ng Diyos, at dapat hindi siya magkaroon ng masamang isipan at masamang damdamin sa kanyang kapwa dahil meron siyang nakikitang pinagpapala ng Diyos. Dapat ang mga mananampalataya ay hindi po ganun ang pag-iisip. Dapat tayo ay mag-iba. Tingnan niyo po ang Mark chapter 7 verse 20. And it said that which cometh out of the man that defiled the man. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. So tingnan niyo po, no? Mark chapter 7 verse 20 to 23. Sinasabi rito na yung lumalabas sa ating bibig ang nagpaparami sa atin. Yung mga lumalabas sa ating mga masasamang isipan, no? Naandyan po yung pakikiapid, no? Pangangalunya, pagnanakaw, pagkainggit, no? Covetousness, no? Yung pagiging gusto mo makuha mo yung mga bagay na nakikita mo, naandyan talaga yung pagkainggit eh. Kasamaan, no? Lasciviousness, evil eye, no? Nakikita kasi ng ating mata, no? Kapag yung nakikita natin mga bagay na lalo na dito sa yung ino-offer ng sanlibutan, yung mga material things. Pag hindi tayo nagbantay, magdadala yan sa atin sa kasalanan eh. So the sin of envy, yung kasalanan, malaking kasalanan po yung pagkainggit sa ating kapwa. Dapat kapag meron tayong nakikitang nagsasaya, dapat makisaya rin tayo. Pag meron tayong nakikitang nalulungkot, nagdadalamhati, dapat nakikipagsimpatya tayo sa kanila, nakikidalamhati rin tayo. Pero hindi po ganoon ang nangyayari. Pagka merong nahihirapan, parang pag hindi mo gusto yung tao, parang nasisiyahan ka pa pag nahihirapan yung tao.
kapag sila naman ay nagsasaya, ikaw naman ay malungkot. Kasi nagkakaroon ka ng pagkainggit eh. Hindi ba? Galing yun sa evil eye, sinasabi rito ng ating Panginoong Jesus mismo na isinulat sa Mark chapter 7 verse 20 hanggang verse 23. So yan po yung nakalulungkot kapag tayo ay naiinggit, lumalabas sa ating bibig yung mga hindi magagandang mga bagay. Galing yan sa ating kaloob-looban, galing yan sa ating puso. At itong mga bagay na ito ang nagpaparami sa isang tao. Hindi naman yung pumapasok sa ating katawan, yung kinakain natin ang nagpaparami sa atin, kundi yung lumalabas sa atin. No, di ba? Galing yan sa ating puso. Yung mga bagay na hindi magaganda na nasa isipan natin, na nagkakaroon tayo ng masamang isipan sa ating kapwa. Lalo na po yung pagkainggit, namumuhi ang Diyos sa ganong mga bagay. So, tingnan pa po natin yung James chapter 3. Dito pa rin tayo sa New Testament. So, maganda yung nakita ni Haring Solomon, ano? Pagkatapos po niyang ituro sa atin yung mga ginagawa ng mga nang-aapi sa inaapi, di ba? Because of selfishness, dahil nagbibigay ng pleasure sa tao, yung pang-aapi. At dito naman ine-expose na naman ni Haring Solomon, no? I-expose another selfishness of men, no? The sin of envy. James chapter 3. Tingnan niyo po ang James chapter 3 verse 14. Sabi rito, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. Verse 16. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Verse 17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Verse 18, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Hindi ba? Maganda na manatili sa atin yung kapayapaan. Ang sabing gano'n, nagkakaroon ng pananaghili. Di ba? Dito po, no? Pananaghili, malalim sa Tagalog, paninibugho. O sa pinakamababaw po, pagkakainggit. So kapag meron daw pong mga ganong mga bagay, di ba? Yung sinasabing strife, no? Pag nagkakaroon po ng pagkakampi-kampi, hindi ba? Pagka nagkakaroon ng pagkakainggitan sa isa't isa, nagkakaroon ng pagkakampi-kampi. At kapag meron pagkakampi-kampi, na andun po yung pagtatalo-talo. Di ba? Sinabi po ng inyong lingkod na ako, hindi ko talaga naging ugali yung maipagtalo eh. Ang hirap po yung yung lagi kang argue. Kasi nga yung salitang paikipagtalo, ibig sabihin gusto mong may matalo eh. Gusto mong ipakita yung iyong karunungan. Pero dito sa binasa natin sa James chapter 3 verse 15, this wisdom, sabi rito, kapag mayroong pagkakampi-kampi, sabing ganon, kung mayroong pagtatalo-talo o pagkakainggitan, sabing ganon sa verse 15, James chapter 3 verse 15, this wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. Hindi ba? Hindi po yun karunungan na galing sa Diyos, kundi sabing ganon, karunungan na panlupa. Galing po sa ating kaaway. Hindi ba? Yung karunungan na galing sa Panginoon ay nandun yung kababaan. Dapat nandun lagi yung kababaan, pero pagka nandun yung pagtatalo-talo, pagkakampi-kampi at pagkakainggitan, di ba? Hindi po nalulugot ang Diyos, at yun ay karunungan na galing sa panlupa lamang, hindi po galing sa taas, hindi po galing sa Diyos. At ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kapayapaan, no? Sabi nga, we have to live peaceably with our brothers, no? With our brethren, sa ating mga kapatid, dapat nagkakasundo-sundo tayo eh. Pero ang kaaway, inaasik niya po yung pagkakabaha-bahagi at pagtatalo-talo, no?
Ayaw ng Panginoon Diyos yung pagkakampi-kampi, no? Pag merong kakampi, merong hindi kakampi, di ba? May pagtatalo. So, hindi po nalulugod ang Diyos sa mga ganong mga bagay. Lalo na sa ating mga kapwa missionary Baptist, no? Pwede pa siguro ituro natin sa iba yung ating mga aral, no? O pwede rin tayo makipag-argue kapag nakikita nating mali yung kanilang mga paniniwala pagdating po sa pag-aaral sa banal na kasulatan. Pero pagka kapwa missionary Baptist, di ba? Tayo magkakaroon ng pagkakabahagi, magkakaroon ng pagkakampi-kampi, di ba? Hindi nalulugod ng Panginoon. At sa pagtatalo-talo, nagkakaroon ng personalan, di ba? Nagkakaroon tayo ng masamang saloobin sa ating kapwa, di ba? Hindi naman totoo yung sabi nga, iwasan natin yung sinasabing hypocrisy, hindi ba? Pag tayo ay nagkakaroon ng debate, hindi naman yan matatawag na sport, eh. Kasi sa argumentation and debate, sa aming pag-aaral, sa argumentation and debate, para manalo ka, kailangan talaga gumawa ka ng paraan para tirahin mo yung kadebate, di ba? Kung may makikita kang imperfection sa kanya, yung kanyang kainaan, doon mo siya tirahin. Walang pinagkaiba yan sa larangan ng ng sport, sa boxing, no? Pag ikaw ay nakikipag sa sport, sa sport of boxing, di ba? Kailangan tingnan mo yung kainaan ng iyong kalaban, at kung saan siya mahina, doon mo siya titirahin. So ganun po ang ginagawa sa pagtatalo-talo. At nagkakaroon doon ng sabi nga, pagkakabaha-bahagi. Hindi ba, pag tayo naiinggit sa ating kapwa, nagkakaroon po ng pagkakabahagi. Kasi iniiwalay natin yung ating sarili. Di ba sa church, hindi po dapat mangyari yun? Ano ba yung ibig sabihin ng church, di ba? Isang katawan lamang tayo na ang ulo po ay ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Ang ating Panginoong Jesus, siya po yung ulo ng iglesia. Kaya nga may panalangin ng ating Panginoon sa John 17 verse 21, brothers and sisters. John chapter 17 verse 21. So, sa church po, kung tayo ay magkakaroon ng pagkakabahagi, magkakaroon tayo ng pagkakainggitan, hindi po ito magiging healthy sa iglesia. Kasi ang panalangin ng ating Panginoon during His personal ministry, na ang kanyang mga tupa ay magkaroon ng isang isipan lamang. Katulad po ng kanyang panalangin sa John chapter 17 verse 21. Tingnan niyo po, no? John chapter 17 verse 21. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. John 17 verse 21. So brother and sister, tingnan niyo po ang panalangin ng Panginoon Diyos na ang mga miyembro sa iglesia ay dapat magkaroon ng isang isipan, no? Wala po yung pagkakabaha-bahagi. Wala po yung pagkakampi-kampi o pagtatalo-talo. At dapat magkaroon lang ng isang isipan na luwalatin at paglingkuran ng Diyos. At ituring mo ang iyong kapwa, no? Turing mo ang iyong kapatid na parang isa lang kayo, no? Kumbaga pag isa lang kayo, di ba? Katulad na lang sa mag-asawa, di ba? Hindi na sila dalawa, kundi sila ay pinag-isa ng Diyos. Pag sisiraan niya ang kanyang asawa, sinisiraan niya rin ang kanyang sarili. So dapat ganun rin tayo sa iglesia, no? Dapat mahalin natin yung ating kapwa mananampalataya. Di ba? Kasi dapat magkaroon lang tayo ng isang isipan. Kapag merong umuunlad, gumaganda ang buhay, makisaya tayo. I-cheer up natin sila patuloy. Na sabihin natin, mahina, maganda yung ginagawa mo kapatid. Ako gusto ko rin na maging ganyan. So, hindi ka maiinggit na gagawa ka ng mga bagay para siraan mo siya. Hindi po yun kalooban ng Panginoon. Dapat makisaya tayo sa nagsasaya. At makidalamhati naman tayo sa napipigati. Hindi ba? So, si Haring Solomon, nakita yung mga ganong mga bagay. Nakita niya yung mga inaapi at yung mga nangaapi. At ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng assurance na kakampi ng Panginoon Diyos yung mga inaapi. Hindi ba? Subalit, darating ang panahon na hahatulan niya yung mga palalo, yung mga nangaapi. At ganoon din naman yung mga nagkakaroon ng masamang pagkainggit sa kanyang kapwa. Hindi ba?
Hindi tayo dapat mainggit kung ano ang binigay sa atin, dapat makontento tayo. So sa aklat ng mga ngaral, brothers and sisters, marami tayong natututunan kay Haring Solomon na nababawasan yung pagiging materialism. Iniiwasan natin yung mga bagay na makakasakit tayo sa ating kapwa, no? Na hindi tayo dapat mangapi. At ganoon naman sa gabing ito ay iwasan natin yung pagkainggit, kasi namumuhay ang Diyos sa pagkainggit, the sin of envy. Brothers and sisters, nawa ang maikling pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay magbigay ng kalakasan sa atin na sa mga panahong ito, mas dapat po tayong magmalasakit sa ating kapwa. Maging concern tayo sa iba, hindi lamang sa ating mga sarili. Sabi nga, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kung minamahal mo ang iyong kapwa, bakit ka maiinggit? Bakit gagawa ka pa ng mga bagay na ikasisira niya? Hindi ba? Hindi yun nagbibigay ng kaluguran sa harap ng ating Panginoon. So nawa, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Hindi tayo dapat mainggit at dapat tayo makontento kung ano ang binigay ng Diyos at dapat tayo magsumikap para yung mga bagay na pinapangarap natin ay mapasa atin din at hindi natin kailangan mainggit sa ating kapwa. Amen po ba mga kapatid? So manalangin tayo, no? Maraming mga requests ng mga kapatid na nakita natin doon sa ating group chat sa mga kapatid sa Sales Supply. Ipanalangin natin yung mga naghahanap ng trabaho, lalo na po sa panahong ito, no? About 7.3 million ang nawalan po ng trabaho because of pandemic. So nakakaawa po yung mga walang pangkabuhayan, lalo na po yung kahit mga basic needs lang ay nahihirapan pang makamit dahil sa kawalan ng kabuhayan. So manalangin tayo sa mga kapatid natin, mga kapatiran, mga mahal sa buhay na nahihirapan ngayon sa mga basic needs dahil sa kawalan ng hanap buhay. So magpray tayo sa mga nag-a-apply ng trabaho. Si Naomi, yan po ang prayer request niya kanina na nabasa ko. So nagpray natin yung mga kapatid sa Towerville, no? Ganun din na wala pa ring work si Brother Cyril. So pagpray natin si Sean, yung kanyang prayer request. So lahat po ng mga prayer request ng mga kapatid, hindi man natin may isa-isang masabi, kundi alam ng Panginoon yung ating mga prayer request. At mas maganda rin na ilagay po natin sa ating mga group chat. Pagpray din natin yung mga may karamdaman, no? Pagpray natin si Pastor Jerry Yusi na kailangan po ng operasyon, maging si Sister Bing Cabrera, no? Lapus, no? Na ipanalangin po natin siya sa kanyang karamdaman na makarecover din siya kaagad. So lahat po ng may mga karamdaman, si Pastor Bobby Bear, si Ma'am Judy, maging yung mga kapwa natin na manggagawa na may karamdaman, si Pastor Pepito Santos, Pastor Cordoba, Pastor Candido Tuason. So lahat po ng mga nakikita natin sa ating mga Facebook na may mga karamdaman, isama natin sa panalangin. Maging yung mga kapatid sa Sales Supply na may mga karamdaman, yung mga regular natin pinagpipray na may mga karamdaman, no? Katulad po nila Ate Alice, si Ate Marife, si Sister Luz, si Sister Raquel. So ipanalangin nyo rin kami na mga manggagawa ng Panginoon, ano? Si Pastor Bert, si Pastor Erning, so sila Pastor Ronald, Pastor Dino. So lahat ng mga kapatiran natin, mga kamanggagawa ko sa Pampanga, sa buong bansa, no? Sa buong bansa, maging mga kapatid natin, mga kamanggagawa natin sa Mindanao, no? Sa Visayas, doon po sa Davao, no? So maging sa Amerika, no? Sa lahat po ng mga kapatiran natin, mga kakilala natin. So yun po natin ang ating mga ulo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa gabing ito na kami po'y nakapag-aral ng inyong mga salita. Marami kaming natututunan sa aklat ng mga ngaral na wag nawang mangyari sa amin na kami po ay manlamang sa aming kapwa. Wag naman kaming magkaroon ng pagkainggit sa mga bagay na nakikita namin sa mga tao na gumaganda ang kalagayan. Kung ito po ay mainam na nakamit nila o sila po ay nagsumikap, hindi po kami dapat mainggit, kundi kami po ay dapat na makisaya sa kanila, magbunyi sa kanilang pagtatagumpay.
At ganoon din na magkaroon din kami ng pagdadalamhati sa mga napipigati, sa mga nalulungkot, sa mga nawala ng kabuhayan, sa mga may sakit. O Diyos, patuloy niyo nawa kaming gabayan at ang lahat ng mga requests na nakikita namin sa Facebook, maging sa mga group chat. O Diyos, nawa kayo ang magkaloob ayon lamang sa inyong kalooban. At alam namin na tutugunin niyo po ang lahat ng mga kahilingan namin ayon lang sa inyong kalooban, at patuloy nawa kaming magbigay sa inyo ng kaluguran. Ang pangalan niyo lang patuloy namin maitaas at madakila. At patuloy ka namin pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you, brethren. Salamat po sa inyong pakikinig. This is your friend and a brother, the Bald Preacher. God bless you all.